Okay, so ito yung pangalawang beses na meron tayong i-review yung folding phone dito sa channel. Ito yung Phantom V Fold ng Tecno. 59,999 pesos yung current price ito or flat 60K. Yes, malaking halaga yan pero sa maniwala at sa hindi, ito yung pinakamurang folding phone sa ngayon. Ito rin yung pinakaunang folding phone ng Tecno. At sa lahat ng folding phones ngayon, ito ang may pinakamalaking battery capacity. So, madali natin ma-justify yung 60,000 na presyo nitong folding phone na to. Pero, syempre, gusto pa rin nating ma-check kung anong aasahan natin sa performance, sa features, kung sakaling ito ng Phantom V Fold yung plano nating bilhin na folding phone. So, samahan nyo ako, unbox na muna natin. Sa mga August 9 ko, in-unbox itong Phantom V Fold. Provided to guys ng Tecno, so maraming salamat sa kanila. Ngayon, tanggalin muna natin yung plastic ng box. Sa harap ng box, may makikita tayong malaking letter V. At meron din text na Phantom V Fold. Kailangan muna natin tanggalin yung sticker dito sa bandang ibaba ng box para ma-open natin. Ang unique nung pag-open dito sa box guys, ang una makikita natin sa loob ay yung cover na merong Beyond the Extraordinary na text. Pag tinanggal natin yan, yung Phantom V Fold na yung makikita natin na nakabalot din sa plastic. Tanggalin natin. Grabe guys, sobrang ganda ng texture ng likod. Hindi siya leather pero matte finish. Sigurado plastic lang to. Okay, ito yung unang pag-fold natin. Ito naman yung unang pag-unfold. Okay, balik muna tayo sa box. Meron tayo dito ang document sleeve na merong SIM ejector. Tapos sa loob merong warranty card at yung back cover na naka-carbon fiber na design. Naka-separate na box yung 45 watts sa charger at separate din yung box ng charging cable. Ngayon, sa sobrang ganda nitong Phantom V Fold, nagkaroon ako agad ng mindset na mukhang papalitan ko ng S23 Ultra ko. Parang ito na yung gusto ko maging daily driver. At ginamit ko talaga siya for almost 3 weeks. Every day, ginagamit ko siya. So, isi-share ko sa inyo yung mga nakita kong pros, cons, para alam niyo lahat bago nyo ito bilhin. So, tingnan muna natin yung design nitong Phantom V Fold. Sa unang-una na makita ko to guys, talagang nakandaan talaga ako. Napakaganda ng phone na to. Napakasimple lang niya. Yung likod niya, kagaya na sinabi mo kanina, hindi siya leather po, pero mukhang leather. Pero I think recycled plastic to. Tapos ito yung kanyang hinge. And kapag hinawakan natin tong hinge, meron tayong makakapa talaga na texture. Meron siyang vertical lines. Tapos meron lang tayong kaunting-kaunting gap. Yan, dito sa may mga gilid. Dito sa magkabilang gilid. At yun yung medyo inaalala ko talaga, lalo na kung gagamitin natin to sa mga medyo malikabok na lugar or palagi tayo nasa labas. Wala kasing IP rating tong Tecno Phantom Fold. So yung mga dust ay possible talaga na pumasok, maipon by time. So titingnan natin yan. Kasi para sa akin para malaman natin yung longevity at durability ng isang folding phone, kailangan talaga ng months. Hindi sapat yung 3 weeks, 2 weeks na paggamit. Kailangan at least 3 months, 6 months para makita natin kung okay ba siya talaga. Lalo na yung mga ganitong folding phone na walang IP rating. Tapos kapag tingnan natin itong Phantom V Fold, kapag naka-fold siya, makikita ninyo wala talagang gap. Talagang close na close, hindi kagaya dun sa Samsung Galaxy Fold 4 na merong gap. Ito wala talaga. Ganda. So, dito sa may gilid, sa right side, kapag naka-fold, makikita natin yung ating volume up and down buttons, pati na rin yung ating power lock button na fingerprint scanner. So, conventional yan guys. So, Samsung again sa Tecno, hindi in-display fingerprint scanner inilagay nila. Pagkatapos, dito sa may taas sa ating secondary speaker at secondary microphone. Dito naman sa may ilalim, yung ating USB-C port, main mic, SIM tray at yung ating main speaker. Tapos dito sa harap, kapag naka-fold, makikita natin yung ating punch hole selfie camera na nasa gitna. At makikita ninyo yung shape niya. Dito medyo matalas yung mga edge natin. Pero dito naman sa may right side, mas curved. Yan. Tapos, makakapahan nyo naman dito guys na naka-curve yung display dito sa may right side kapag naka-fold. Samantalang dito, hindi. And mamaya, sasabihin ko yung pros at cons ng ginawa nilang design dito sa may harap na display kapag naka-fold. Hindi ko masyado nagustuhan, pero at the same time, may magandang advantage din naman. So mamaya balikan natin yan. Tapos kapag in-unfold naman natin, makikita natin ulit yung isa pang punch hole selfie camera. At makikita ninyo yung bezel guys. Kapag naka-unfold tayo, pantay na pantay guys. Pero plastic frames lang yan guys. Pero syempre, magnetic yan. Kaya kapag
Finold natin. Yan. Talagang close na close siya. Hindi yan bubuka-buka kapag hindi natin ginagamit. So talagang medyo mahigpit siya. At yan yung isa sa mga reason guys kung bakit yung harap. Meron talaga tong pre-installed na screen protector. Kapag in-unbox natin yung Phantom V Fold, meron talaga siyang screen protector dito sa harap. Pero wala na yun sa akin. Ang reason, mahigpit talaga yung magnet niya. Kapag gusto nating i-unfold, dumudulas palagi yung kamay ko dito sa may curve. Kaya sabi ko kanina, hindi ko masyado nagustuhan. Kasi kapag dumudulas, nababakbak ko yung screen protector. At yun talaga yung nangyari. Yung first time na bakbak ko yung screen protector nung in-unfold ko yung phone na to, na-repair ko pa, inano ko lang, minasage ko lang hanggang sa mawala yung mga bubbles. So okay lang. Pero yung second time, malala talaga. Natanggal na talaga yung ilang parts. So wala na akong magawa kundi tanggalin na ng buo. Mabuti na lang Corning Gorilla Glass Victus yung protection ng display nitong Tecno Phantom V Fold. Pero ayun lang, kailangan nyo lang i-ready yung sarili ninyo na pwede nyo talaga accidentally matanggal yung screen protector dito sa harap kasi mahigpit talaga yung magnet or strong talaga yung magnet ng Phantom V Fold. Meron namang mga nabibili sa Lazada ng mga screen protector para dito. Ngayon, pag-usapan muna natin guys yung hinge itong Phantom V Fold. So, for the most part, okay naman siya. Ang problem niya lang, hindi ko yan ibang mga folding phones sa ngayon na pwede nating ganyanin. Actually, ngayon pwede na. Ayan. Pwede na siyang nakaganyan. Pero no first time, hindi ko talaga siya magawa na nakaganito. Yan. Talagang either nakasara or nakabukas. Pero siguro dahil palagi ko na siyang ginagamit, palaging na-use yung hinge, naging ganyan na siya. Pero makikita ninyo, hindi adaptive yung kanyang display. Hindi siya kusang nagro-rotate kapag nakaganyan tayo. Yan. So, yun lang. Either naka-fold or naka-unfold. Yun lang yung pagpipilian natin. Tapos guys, gusto ko talaga maging transparent sa inyo. Okay yung hinge niya. Kagaya sabi ko kanina, walang problema. Okay naman siya. Pero, merong mga times na kapag hawak-hawak pa tong phone na to, merong counting, ayun o, hindi ko kasi talaga maipakita sa inyo or maparinig sa inyo. Pero may konting langit-ngit. Alam niyo yun? Alam niyo sa English, hindi ko alam sa English pala. Yung, parang ganito guys. Diba, naka-fold na ganyan. Kapag hawak-hawak ninyo yung Phantom V Fold, tapos maikpit yung ano niya, tapos maikpit yung pagkakahawak niyo sa kanya, may tumutulas ng ganyan, kaunting-konti. May nakikiskisan yung dalawang half ng display. Nararamdaman yun talaga. Siguro dahil sa hinge, mas loose ng kaunti yung hinge para hindi tayo mahirapang mag-fold tsaka unfold. Siguro yun yung reason. Hindi ko talaga sure. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na may langit-ngit. Yun lang naman yung point ko. Again, hindi siya ganun ka-alarming for me kasi hindi ko alam yung magiging effect nito in the long run. Pero yun yung isa sa mga reason siguro kung bakit merong langit-ngit atong Phantom V Fold para hindi tayo mahirapang ibukas saka isara itong phone na to. Ngayon, pag-usapan natin yung display. Ito nakikita nyo dito sa harap ay 6.42 inches LTPO AMOLED 1080p 1 billion colors yung pwede i-produce niyan. 120 Hz yung max refresh rate at 431 yung kanyang PPI. Pero hindi pa natatapos dyan. Pagdating sa brightness, aabot to ng 1,100 nits. Tapos, kagaya ni sinabi ko kanina, protected to ng Corning Gorilla Glass Victus. Yung kanyang aspect ratio, medyo weird. 21.3 by 9. So, hindi siya 16 by 9 guys, gaya ng mga nakasanayan natin sa ngayon. Kaya, pahaba siya. Kaya kapag nanood tayo dito guys ng mga videos na 16 by 9, meron tayong makikitang gap sa magkabilang gilid. Kapag unfolded naman, meron tayong 6.85 inches LTPO AMOLED din, pero 2K yung resolution, 1 billion colors din yung kayang i-produce, 120 Hz din yung max refresh rate, 388 ng kanyang PPI, 1,100 nits din yung kanyang peak brightness at hindi to protected ng Corning Gorilla Glass Victus. Pero meron tayong napakanipis na screen protector na naka-apply. Kung babalikan nyo yung balot nitong Phantom V Fold na nag-unbox tayo, meron dong warning na wag natin tatanggalin yung screen protector na nandito sa display kapag naka-unfold. Kapag ginawa natin yun, magkakaroon tayo ng problema. Parang yung nangyari dun sa mga early versions ng Samsung Galaxy
fold. So, ako naman, wala naman akong plano talaga. Pero, ulitin ko lang, reminder, pag tatanggalin. So, kung nagpaplano kayo na kapitan to ng tempered glass, screen protector, di yan magagawa dito guys. Talagang yan na yun. Kung ano yung protection niya out of the box, yan na yun forever. Kung sakali na mabakbak or matanggal ninyo yung screen protector na nandito sa main display kapag naka-unfold, pupunta talaga kayo sa service center ng Tecno. Okay, so guys, sabi ko kanina, proportion na proportion yung mga bezel, meron tayong punch hole, selfie camera. Pero ang isa sa mga pinag-uusapan talaga sa mga folding phones ay yung crease or yung lukot dito sa gitna. Well, dito sa Phantom V Fold, ayun, kagaya na makikita ninyo, yes, meron pa rin. Meron bang folding phone na walang crease? Lahat naman ata meron, di ba? Kahit hindi ganun kalala yung iba, pero meron. At hindi pa yan maiiwasan sa ngayon. Siguro darating yung time na may mga folding phones or flip phones na wala ng crease. Pero sa ngayon, halos lahat or lahat talaga meron. Kahit nga yung Huawei na Mate X2 na na-review ko before, meron pa rin. Kahit iba yung pagkaka-fold sa kanya, kapag in-unfold natin, may crease pa rin. So, normal yan. Ang maganda lang dito sa Phantom V Fold, hindi talaga siya malala. Ayan, makikita nyo naman sa reflection, di ba? Ayan. Mapapansin niyo sa reflections, pero sa personal, hindi masyado guys. Lalo na kapag ginagamit yun, hindi nyo na makikita yan. Pero syempre, mararamdaman niyo kapag nag-scroll kayo dito, mararamdaman niyo. Ayun, pagdating sa wide range security level 1 guys, kapag naka-unfold tayo, Full HD, yung max playback resolution. So, tingnan natin kapag naka-unfold. So, ayun guys, ganun din. Level 1 yung kanyang wide range security, tapos Full HD yung kanyang max playback. So, ito guys, itsura kapag nag-play tayo ng 16:9 na video dito sa kanyang screen. Ayan. So, meron tayong black bars sa right tsaka sa left. Pero pagdating guys sa linaw, sa color production, panalo talaga tong Phantom V Fold. Napakaganda na itsura guys. Kapag zoom naman natin yan, ayan. Pwede naman, pero syempre, compromise yung mga details. Okay, pero tingnan natin kapag naka-unfold. Okay, so ito naman yung itsura kapag naka-unfold. Malaki talaga, makapal yung ating black bars sa taas saka sa ibaba. So, medyo, tayo guys, may compromise tayo pagdating sa media consumption. Pero makakasanayan din naman natin. Kapag nirotate naman natin ang display kapag naka-unfold tayo, lumipis naman yung black bars natin sa taas at sa baba. Yun nga lang, madi-disturb kayo sa punch hole selfie camera. Okay, so pag-usapan natin ng ilang mga features na ma-utilize natin dito sa Phantom V Fold. Kasi syempre, kapag pinili natin ang isang folding phone over bar phone, yung mga normal na smartphone sa ngayon, syempre gusto natin samantalayin yung mga features na i-offer nito na wala sa isang bar phone. So, tingnan natin dito sa Phantom V Fold. So, una sa lahat, kapag gusto natin guys mag-multitask or split screen, isa dito, tsaka isa dito, kailangan lang nating hagurin yung display mula dito sa taas, pababa, para nating guguhitan ng straight line yung gitna. So, gawa tayo ng example. So, halimbawa, Google Maps. Okay. So, kapag nabuksan na natin isang application, mula dito sa taas, pababa. Yan. So, makakapamili na tayo ng application na gusto pa nating buksan. Dito naman, sa kabilang side. Katulad na lang ng Lazada. Pwede natin i-resize yan kung gugustuhin natin. Pwede rin wala na. Okay, isa pa. Open natin yung Maps. Yan. Kapag ni-rotate natin, try natin. Ayan siya. Mas makapal. Okay? Nasa sa atin na yan. Kung anong orientation yung mas preferred natin. Tapos, habang nandito tayo sa isang application, meron kayong makikitang 3 dots dito sa may taas. So, ang purpose niyan ay para ma-size natin yung application. So, halimbawa, pag pinindot natin yan, pwede nating piliin kung gusto natin ng split screen. Pwede rin natin gawin yan dito. Or, gusto natin gawing pop-up. So, try natin itong isa. Ayan, naka-pop-up na siya. So, pwede natin yung ilagay kahit saan natin gusto, i-resize. Yan. Pero syempre, kung gusto lang naman natin, kung gusto natin ibalik sa dating size, pinutin lang natin yung maximize na button. So ano naman mangyayari guys, kapag meron tayong ginagamit na application habang naka-unfold itong Phantom V Fold, tapos bigla nating isinara. So try natin. So ayun, ma-open naman siya. Kaya tuloy-tuloy yung paggamit natin. Pwede nating ma-customize yan. One time, ang ginawa kong setting ay kapag sinara ko yung display ay itong Phantom V Fold, kapag finold ko siya, gusto ko nakalock yung
buong phone. Okay, pwede natin gawin yun. So, ang gawin lang natin, punta tayo dito sa settings. And tapos sa settings, meron tayong makikitang main screen. So, tap lang natin yan. Ayan, meron tayong makikitang screen relay. So, mapipili natin dito kung smart relay, slide to keep using directly or screen off. Ako ang pinili ko nun, screen off. Para syempre, kapag close ko yung Phantom V Fold, hindi ko mapindot accidentally. Lalo na kung idiniretso ko sa bulsa ko, baka makalimutan ko kasi. And pagdating sa kanyang performance, naka iOS 13 tayo para sa mga fold. Tapos Android 13 yung kanyang operating system. Dimensity 9000 plus yung kanyang chipset. 12GB ang ating RAM at 512GB naman yung ating storage. UFS 3.1 na yan. Sa dalawang Antutu score yung kinuha ko guys, isang Antutu kapag naka-fold, tapos isang Antutu score kapag naka-unfold. Wala lang, para lang makita ninyo kung may difference. So, doon muna tayo sa kapag naka-fold. So, nakakuha tayo ng 1,102,543. Which is good kasi talagang pang flagship specs or flagship performance yung maasahan natin dito. Ito naman yung kanyang score kapag naka-unfold. 1,072,161. So, bumaba ng kaunti siguro dahil mas malaki yung resources na ginagamit niya dahil sa mas malaking display. Pero overall, napakaganda ng performance ng phone na to. Ngayon, kahit anong klaseng games pa iba to natin dito sa phone na to, kakayanin niya talaga. Kasi nga, napakaganda ng Antutu score na nakuha natin, maganda yung chipset na nandito, lahat-lahat, napakalaki ng RAM natin, 12GB, tapos 512 pa yung ating storage. So, lahat na reason nasa atin para mag-games dito. Pero hindi ko talaga ma-recommend kasi madali siya uminit guys. Mararamdaman mo talaga kahit ilang minutes ka pa lang nag-games dito. Kahit ito, magaan lang naman to. Pero meron ka na mapifeel na heat dito sa may likod. So, wag na lang. Hindi naman din design for game nitong phone na to. Design to para doon sa mga gusto ng productivity pa. Mas madagdagan pa yung productivity nila sa everyday na trabaho nila. Okay, so madami pa kayong features na matutuklasan dito sa Phantom V Fold kapag ginamit nyo. Hindi ko may isa-isa kasi madami talaga. Pero yun yung ilan sa mga kailangan ninyong tandaan, yung mga pinakita ko sa inyo para at least makapag-decide kayo kung ito na ba yung folding phone na hinahanap nyo. So ngayon pag-usapan na muna natin yung camera. Okay, so meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter. Tapos meron din tayong 50 megapixels na telephoto lens 2x optical zoom. Meron tayong 13 megapixels na ultra-wide at 16 megapixels na selfie camera kapag naka-unfold. 32 megapixels naman kapag folded. So, in short, meron tayong dalawang selfie camera dito. Pero, pwede natin gamitin sa pag-pick ng selfie or groupie yung kanyang main camera. So, ang gagawin lang natin guys, kapag pumunta tayo sa ating camera application, ayan, meron lang tayong icon dito sa may right side. Tap lang natin yan. Ayan, magiging ganyan yung itsura dito sa display kapag naka-unfold. Pero kapag tinurn natin, ayan, magagamit na natin yung main camera ayan, para makapag-take ng selfie. So, makakapag-ganyan na tayo. Ayan. So, mas magandang mga selfie yung matitake natin gamit yung main shooter kasi syempre, main camera yun. So, pakita ko muna sa inyo yung mga sample photos at videos kuha dito sa Phantom V Fold. At since ginamit ko talaga for almost 3 weeks as my daily driver itong Phantom V Fold, ang ibibigay ko sa inyong SOT ay based sa real usage ko. So halimbawa, meron pa tayong 4% left. Ayan. Ang nakuha ko ng screen on time ay 10 hours
and 47 minutes. Almost 11 hours. So, mix yan ang usage, guys. Naka-fold minsan naka-unfold. Mix. Hindi ako gumamit ng Phantom V Fold na naka-unfold sa buong araw. Medyo weird yun. So, mix lang siya. Meron isang araw na naka 38% pa ako na natitira, 11:25 p.m. Yung ating screen on time ay 5 hours and 25 minutes. So, at least 7 or 8 hours of screen on time pa yung kaya pa nating mapiga dito. So, ganun yung ganun yung battery consumption nitong Phantom V Fold, which is not bad, diba? Para sa isang phone na ang ganda ng chipset. So, nasa roughly 7 to 8 hours of screen on time yung makukuha natin dito. Mixed usage siya, fold tsaka unfolded. Okay, so yun na lahat yung mga data na gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Phantom V Fold. For 60,000 pesos, bibili niyo ba to over Samsung Galaxy Fold? Comment kayo dyan sa baba. Pero before tayo magtapos, gusto ko lang i-share din sa inyo ilan sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Phantom V Fold ng Tecno. Overall, nagustuhan ko siya. Kasi napaka-practical niya. Alam niyo yun, kasi gumastos kayo ng 100 plus para sa Samsung Galaxy Fold. Ang talagang purpose nila naman ay productivity, makapagbasa kayo ng mas maganda, ayaw nyo bumili ng tablet or gusto nyo bumili ng bagong flagship phone tsaka ng tablet pero kapos yung budget nyo. Ito na yun, 60k lang, diba? Meron ka ng smartphone, meron ka ng tablet. So, ito yung ilan sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Phantom V Fold. Para alam nyo lahat. Okay, una sa lahat, ito hindi ito maiwasan talaga. Kapag folding phone yung ginamit mo, hindi lang tong Phantom V Fold, kahit anong folding phone pa yung ginamit mo, tapos meron kang kotse, hindi na kasya sa car mount itong phone na to. Malalaglag talaga to, wag nyo na i-try. Tapos, hindi rin to kasya sa mga phone stand na nabibili ngayon. Kasi manipis lang talaga yung grip nun. So, yun yun sa mga adjustment na kailangan nyo gawin. Tapos, kapag nilapag natin tong Phantom V Fold sa isang flat surface, ayan, hindi siya flat, guys. Hindi siya flat. Hindi naman siya malaking issue, pero hindi ko yun nagustuhan. Magagawan din sana nila ng paraan yan, pero wala, andyan na yan. Okay lang yan, kasanayan din yan. Isa pa sa hindi ko nagustuhan ay yung kanyang always on display. So, tingnan nyo to guys ha. Pinalabas ko yung ating FPS sa makikita ninyo na nakaka 10 FPS tayo kapag hindi natin ginagalaw yung display. Kahit 10 Hz lang siya. Ayan. Kapag binitawan natin from 120, bababa siya to 10, which is good. Talagang matipid yan sa battery. Ngayon, kapag ginamit natin yung AOD or always on display, lock natin, 120 Hz guys. Kita nyo naman di siya bababa. 120 Hz, napakagastos sa battery. Ang dapat yan, 10 Hz lang. 10 Hz lang kasi AOD na yan eh. So, hindi ko ina-advise na gamitin nyo yung always on display unless ma-fix muna ng Tecno yung refresh rate kapag naka-always on display tayo. Kita nyo naman guys, 120 Hz. Magastos yan. Tapos, isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Phantom V Fold ay yung langit-ngit na sinabi ko kanina sa inyo. Meron talaga eh. Meron talaga. Mapapansin nyo talaga yun. And again, ulitin ko, hindi ko sure kung alarming ba yun, normal ba yun. Comment kayo dyan sa baka may idea kayo. At ang panghuling hindi ko nagustuhan dito sa Phantom V Fold, for 60,000 pesos, wala tong support sa mga HDR na videos or kahit Dolby Vision na mga videos. So, kung manonood kayo sa Netflix na merong nakalagay na HDR or Dolby Vision, hindi yung supported talaga yun. Okay, so yun na lahat guys yung gusto kong i-share tungkol dito sa Phantom V Fold ng Tecno. Overall, kagaya sa sinabi ko kanina, nagustuhan ko talaga to. So if ever na interesado kayo sa phone na to, nandyan sa description box baba yung link kung saan nyo to pwedeng bilhin. At maraming salamat sa Tecno sa pagpapadala ng phone na to. Pero ayun guys, sana nakatulong yung mga pros and cons na nasabi ko dito sa video na to para makapag-decide kayo kung ito na bang Phantom V Fold ang para sa inyo. Para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.